lakad papunta sa Baitrek. Tapos mag-breakfast na tayo. Look, freshy May. Pagod na ako. Pakalayo. May pa fountain. Medyo gloomy ngayon, no? Hindi masyadong maaraw. Maaraw, pero maraming clouds. Ayan, dito na naman tayo. Dito na tayo kahapon eh. Kita nyo na ba yung Baitrek dito? Ayan. Ang lungkot ngayon. Kagabi sobrang daming tao. Pero dahil work day today, nasa office siguro yung mga tao, kaya wala masyado dito. Pero 11 AM na dito eh. Mag-11:30. So medyo, ewan ko. Baka lalabas sila kapag lunch break. Ayan, kita niya na sa umaga yung lighter. Itong lighter na to, hindi ko alam pangalan ng tower eh. Nasunog to ilang beses na. Pinanindigan niya yung pagiging lighter niya. Sunog. Araw ngayon. Ito ang temperature. 26 siguro. Ang init. Wala pa namang shade dito gaya na sa Almaty. Mga puno-puno. Wala talagang init. Dito, init! Ayan. Finally, some shade. Hello. Ay, nasa Big Apple. Big Apple Cafe. Medyo mahal din 5.8. Parang yung big breakfast ng Chateau's Best. So latte. Daming choices. Tsaka may English din yung menu. Kazakh and English. No, Cyrillic and English. Hearty breakfasts. Tingnan nyo. Ang ganda na. Fresh. Ang ganda ng ilaw ko dito. Order na ka. I have with me a local. I'm gonna interview him. Chika dapat. Naka-on ba? Ayan. So, ang plano lang natin today ay, hindi ko alam, lakad-lakad lang tayo since wala nga tayong Burabay. So, all the days we have in Astana, we'll probably spend just around the city, checking out the buildings na sobrang magkakalayo. And then, we'll try a few of the coffee shops. And then, di ko alam kung saan tayo kakain eh.
But I haven't really checked on what food to eat here. Pero parang may na-save lang ako like Stolovaya and something like Kaganat, mga ganun. And then maybe I'll try the farmer's market also. Yan, nag-order na daw kami. Instead of salmon, because I had salmon last night. So, and I think this is poached eggs. Sobrang the juice we ordered. I don't want to record that. Kita ba? Yes. So, andito tayo sa Lovers Park. Just across. What's that? Astana Opera House. Hello. Natulog ako kasi antok na antok ako. Kasero. May nabat na naman ang favorite nating Kazakh food. Okay, ayan natin kanchir. Hello. Ayan. Kakagising ko lang papuntang Orda Presidential Palace. Sobrang antok ko kaya natulog muna ako. Feeling ko ito na yung mga ilang araw na gising tayo tapos hike ng hike kung saan na nagpupunta, puro lakad. Ayan. Kaya borlog. Sobrang bagsak ko kanina. Pagka brunch, umuwi na and then tulog. Ayan. Anong oras na ngayon? Alas 4. Tagal. Pupunta ka lang ng Accorda Presidential Palace tapos doon picture, yan, tingnan natin kasi ito yung mga maganda sa nakita kong buildings dito tsaka isa sa mga sikat. Ito yung isang buong stretch ng from Accorda hanggang Khansatir. Yan. Mahaba yun, yung mga 4 kilometers. Kaya mag-Yandex na pupunta doon tapos maglalakad tayo pabalik. Fascinating din talaga makita yung by direct. Lalo nakita siya from almost anywhere within 4 kilometer radius. Ayan. Kita nyo ba? Umuulan na naman. Mga lokal, walang payong-payong. Sige, lakad niya. Tsaka hindi sila nagmamadali, oh. Parang, sige, magbasa na tayo. Ano pa bang dagok ng problema sa buhay ang dadatnan? Hello, andito na ako. Tingnan nyo naman. Pagkatapos bumuhos, biglang, actually bumubuhos pa din ng konti. Biglang sobrang araw. Yan, sige, panindigay natin. Buti na lang malamig. Ang weird talaga, maaraw, pero umuulan. Pero dun kasi, tingnan nyo, sobrang dilim din naman talaga. Yan, lakad na tayo dito. We'll turn left. Presidential Palace to. So makita nyo talagang sobrang daming police or like guards. Mga nakatayo lang dyan, nagbabantay. Yan. Tingnan natin. Hindi ko lang kung pwede mag-video pero try natin. Sobrang ulan pa din, oh. Pero ang ganda ng langit. I mean, kung pictures at pictures lang. Ang ganda nung
blue skies, waiting tomorrow. Ayan. Dito lalakad pa tayo para malapit tayo. Feeling ko may ginagawa eh, pero ayan. Sobrang laki niyan pag nakita nyo sa personal. Ayan na nga. So, lumayo na ako ng Acorda Palace. So, parang parallel street na to. Ng mga dun sa kabila, dyan. So, sa likod niyan. Kasi, naharang tayo ng 3 beses. So, yung una, actually nakababa naman din kami dun noon, ng Yandex. Tapos, hindi naman kami sinita. Tapos, naglakad kami papunta doon sa parang kulay blue, yung Kazakh Musical something museum. And then, may nadaanan kaming police patrol na naka-standby lang doon. Wala din naman siyang pakialam. Tapos may 2 military, tinanong ako, sabi, Russian to so translate na lang. Tsaka keywords. Sabi niya, ang ginagawa mo dito, ganun. Sabi ko, tourist. Tapos, ayun, tinignan na ako ng saglit. Tapos okay, bala ka, lakad ka na. And then, may dumating na kuya. May military uli. Same uniform. So, feeling ko, military pa din. Tapos, pagdaan ko dun, sabi, nako, feeling ko hulihin na ako. Hiningi yung passport ko. Tapos, tinanong ginagawa ko doon. Tapos, video. Pinakita ko yung Osmo Pocket na nakaharap sa akin. Tapos feeling niya, binivideo ko siya. Kuya, ikaw naman. Badass. Okay, so paalis na tayo ng Acorda. Actually, di naman tayo masyadong umabot. Close enough, but not close enough. So, dito na lang tayo. Our most used B-roll. Ang Biterek. Ang ganda din naman niya talaga. Siguro pangit lang yung oras. Tingnan nyo kasi, nagmukhang silhouette. Diba? Sobrang daming buildings. Pero ilan lang yung tao sa Astana? Ganda nung ano nila, panis, aesthetic. Sige, nakabawi ka dyan, Mr. President. Videohan natin ng videohan hanggang sa mainis si Mr. President. Medyo huwag ganun. Kailangan susunod tayo. Ito pala yung naglakad tayo sa may malapit sa Biterek. Yan, ito yung tallest building sa Central Asia. Abu Dhabi Plaza. I think mixed use building yan. Hotel and shopping store. Yan. Tapos hindi ko alam kung mayroong offices. And then Biterek again. Dito din parang dun sa Almaty scooter, Yandex scooter, parang Kaspi ata yung bayad dyan or QR code like banks. Una ko government building na naman to, baka sitahin nyo na naman ako hindi ko naman naku.
Easter egg. Happy Easter! Ito, hindi ko alam. Ang ganda nito. Sobrang winner lang din naman na may ang dami nilang parks talaga. Tsaka open spaces. Parang hindi nyo na kailangan mag-mall dito kasi ang dami nyo tatambayan when you're friends. So, dala na kayo ng food. Oh, not the best example. Medyo naluntay-tay siya. Pero yan. Visit Astana. Could be better. Hindi ko alam kung ano to. Balot o Penoy. Hindi, joke lang. Hello. Oh, dito tayo sa gitna ng Baytrek. Nakalimutan ko ano street to eh. Pero ayan. Carry yan. Mall yan. Ito ay sobrang cool nito. Kahit na medyo unusual. Tapos ito na naman yung Baytrek. Parang ito na yung North Star nila. Normal afternoon after work in Kazakhstan, Astana, and yan yung finance building nila. Di ba daming bulaklak, di ba? Kaya medyo nakaka-happy kahit na ang gloomy ng weather. Isipin mo nandito ka sa Loton, tapos ganito yung weather. Di ba medyo sad? Pero dahil maganda ang parks at ang daming bulaklak, tapos meron pang music. Di ba, ano ba, accordion with matching Yandex delivery. Ay, Volt pala. No. Ayan na. Nakahanap tayong pwesto. So, ito ang first whole day natin. Although natulog pala ako ng hapon. Anyway, so first whole day natin sa Astana after arriving yesterday. Kahapon parang hapon na lang din tayo or after lunch. Tapos nag-settle down and then nag-dinner and then uminom. So mostly everything happened ng gabi. Wala pa ako masyado nakita. Aside from the trip from the airport going to the apartment. Ang masabi ko, sobrang lawak ng Astana. Like the distances from each buildings or yung tourist spots medyo overwhelming kasi pag tinignan mo sa Google Maps medyo malapit lang pero sobrang layo. It's like like from my apartment going to the end of the street kung nasan yung Baytrek in dun sa ano yung kanina Accorda Presidential Palace, that's 4 kilometers roughly plus or minus. Pero kasi pag tinignan nyo sa Google Maps, parang main building tsaka gate ng Espanya, gano'n. Si OA. Pero hindi. Gano'n. Mukha talagang malapit. Okay, anyway, aside from that, medyo mahirap kumain ng food options dito unlike Almaty. Siguro hindi ko alam kung baka dahil malayo yung mga pagitan ng mga establishments. So wala ka masyado nakita. Compared to Almaty na parang next block, kita mo na agad yung mga kainan mo. Next block, iba na naman. Next block, iba na naman. Dito kasi, sobrang laki ng mga buildings. So, they're occupying one block already or more. So, trying to find food options kind of difficult. Unless you really have selections na, like from Google Maps or something. Ayan, so, ayun, mas madali siguro. I don't know, I won't say it's bad here. No! O may bata, gusto niya tapikin. And anyway, ano pa? Hindi ko na alam. Nagulat ako kay Bagets. So the city is fairly new. Sabi nga nila Astana is a different country from Almaty and the rest of Kazakhstan. Kasi iba yung vibe dito. And sabi nila iba din yung cultures, like yung personality ng mga tao dito compared to the people in Almaty. I don't see the difference because
ilang araw pa lang din naman ako dito. And I don't have really extensive interaction sa mga locals since we don't speak the same language. Pero most of those that I've had interactions with, parang they're very nice, accommodating. No one really smiles here. I mean, to be blunt, hindi sila masyadong ma-smile, hindi sila masyadong ma-thank you, hindi sila masyadong mag-goodbye. Pero some of them, hindi. Parang the ones that I've encountered were willing to help. Gaya nung kanina sa apartment. Parang, siguro nagtaka siya, but why are you here? Hindi ko alam yung translation ng sinabi niya, pero parang ganun. Parang, umiling lang siya. So feeling ko, ba't ka nandito? Bawal ka dito. And then I showed yung address. And then, nung pinakita ko, okay, yes, here. And then, tinawag na niya ako sa elevator na parang nanay na ginaguide ako, gano'n. And then, siya na yung nagpindot ng mismong floor. Kaya nakita niya na 14th floor. And then ayan, di ko alam nangyayari. Nahihiya kasi ako eh. Feeling ko, naiilang sila. O nabubuisit. Ayan, okay naman, generally. Astana is worth a visit. Siguro just manage your expectations kasi not every place is like Southeast Asian. Everyone's warm, everyone's smiling, everyone's like, hey, foreigner, what's up? Are you enjoying our country? Hindi sila ganun dito. But if you need anything from them, I think they're willing to help. Nasashock lang sila kasi when you speak English, not everyone speaks English well. Or not, siguro, some of them can't speak English at all. Pero ayan, kahit mag-sign language na kayo, magturo-turuan na lang kayo. Hindi naman sila masyadong I mean, like, they're willing to help. Ganun. Anyway, wait lang. Other than that, natatawa ako kasi I'm becoming more used to taking videos. Ayan, may nangihingi, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Parang hindi ko alam. Ito ata yung yung mga wala, hindi tayo magsasabi ng ano pala. But yeah, meron ding nanghihingi dito. Like, nagpapakita siya ng Kaspi account niya. Siguro na hingi ng cash. No, ng money. Via transfer. Taray! Kaspi. Parang inisip. Gcash. Ganong level. Okay. Ayan, malapit ng magabi. Ang ganda! Wait lang, I'll show you. O diba, very sunset? Matawag doon. Hindi. Ayoko na nga. Nabobobo ko dito sa pagpa-vlog na to. Ang lakas talaga maka-fresh. Gusto niya yan. Mukha tayo. And then he's younger. 23 ka doon.